Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Saiza Cabarles at ang ating tatalakayin ngayon ay ang sining at kultura ng Aklan. Sa unang bahagi, ang ati-atihan, simula ng ati-atihan at kasaysayan ng Aklan. Sa pangalawang bahagi naman ay ang pista ng Pintados. Ang ati-atihan ay isang napakasayang pagdiriwang na pinagkakapuri ng mga Aklanon bilang bahagi ng kanilang kultura. Ito ay ginaganap taon-taon tuwing buwan ng Enero sa mga bayan ng Kalibo, Ibahay, Batan, Macatao at Altayas. Ito ay ginaganap taon-taon tuwing buwan ng Enero sa mga bayan ng Kalibo, Ibahay, Batan, Macatao at Altayas. Sila ay masayang umiindak at pasayaw-sayaw habang sila ay sumisigaw ng Viva kay Señor Santo Niño o kaya ay Halavira Puera Pasma. Ang salitang ati-ati ay nangangahulugan na gaya ng mga ati, ang maiitim na mga unang tao ng Panay, kaya't ang lumalahok sa pagdiriwang na ito ay nagpapahid ng maitim na uling. Sa tuwing nagkakasalubong ang bawat pangkat, sila ay sumisigaw ng Viva kay Señor Santo Niño habang ang iba ay sumasagot ng Viva. Ang pagdiriwang ay nagiging kumpleto lamang kapag ang nagsisipagdiwang ay nakapasok na sa simbahan at makahalik sa imahe ng Santo Niño sa altar at mahaplos ito. Kailan nagsimula ang ati-atihan? Ang mga bersyon na pinagmulan ng kasaysayan ng pagdiriwang ng ati-atihan ay mababasa sa ulat na sinulat ni Roman de la Cruz noong 1963 sa The Aklan Report. Nagsasaad ang isa sa mga bersyon na bago dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay mayroong iba't ibang tribo ng mga ati na naninirahan sa Aklan. Sila ay nagsawa na rin sa wakas sa kanilang matagal na pagkakaroon ng alitan at patayan sa magkabilang panig, kaya't nagkasundo silang mamuhay na lang ng tahimik. Upang ipagdiriwang ang kanilang pagkakasundo, sila ay nagkaroon ng pagdiriwang at kasayahan. Sila ay nagsipagsayawan sa himig ng tambol. Mula noon ay nagdidiriwang na sila taon-taon. Upang gayahin ang mga ati, ay nagpapahid na rin ng itim na mga uling ang mga nais makipagdiwang. Sa hindi inaasahan, sa kanilang pagdiriwang ay dumating ang mga Kastila kaya ito ay nabigyan ng banal na kahulugan. Galing sa salitang ati, na ang ibig sabihin ay maiitim na unang tao, at malay o maray na ang ibig sabihin ay malaynon. At ngayon, ang naging tawag na sa pagdiriwang na ito ay ati-atihan. Ang isa pang bersyon ay nagsabi na tungkol sa kampana ng Madianos na puting-puti at napakalaki kaya't 20 lalaki ang kinakailangan upang mabuhat ito sa bayan na natanggap ng Cora Parroco galing sa isang napakagandang babae sa tabing dagat. Nagtayo sila ng isang batong simbahan para sa kampana at ang nais magnakaw nito ay nilalabanan ng mga mamamayan, subalit marami pa ring namamatay sa kanila at dinala pa ang kababaihan sa kanila na naging dahilan ng kanilang kalungkutan. Sa hindi inaasahang pangyayari, may isang milagrong nangyari. May isang magandang babaeng dala-dala ang Santo Niño ang nagpakita sa kanila. Pinayuhan silang magpahid ng itim na uling sa kanilang buong katawan. Sumampalataya sa poong Nazareno at ipagtanggol ang kampana kahit anong mangyari. Kung hindi, ay magkakaroon ng malas sa kanila. Sinunod iyon ng mga tao. Nung may dumating na mga kaaway, hindi sila inano at hindi na nagsibalik ang mga ito. Ngunit, nang sumunod na mga taon, may isang datong nainggit sa kapangyarihan ng mga pari at nagpa siyang kunin ang kampana at itapon ito sa ilog. Naging totoo ang hula ng babae. Mula noon, ang ilog ng Aklan ay palaging bumabaha at maraming nasisirang mga pananim. Marami ang nasawi sa kanila at upang mabawasan ang galit ng kampana, ang mga mamamayan at pari ng Aklan ay nagpasyang magkaroon ng banal na seremonya taon-taon. At ito ay tinawag na Santo Niño o ati-atihan.
Ang isa pang bersyon ay nanggaling sa isang paring matagal na kora paroko ng Ibahay. Ayon sa kanya, ang pinanggalingan daw ng Santo Niño Ati-Atihan ay sa Ibahay, Aklan, sa pamamagitan ng isang milagro. May isang mangingisda na pumalaot nang inilagay niya ang kanyang lambat sa tubig. Sa halip na isda ang kanyang nahuli ay isang kahoy na may 3 talampakan ang haba. Dahil inisip niyang wala itong kwenta ay binalik niya ito sa dagat. Ngunit wala siyang nahuling isda maliban sa kahoy na iyon. At sa pangatlong pagkakataon ay nahuli niya ang kahoy. Inilagay niya ito sa kanyang basket at pagkatapos noon ay nakahuli na siya ng mga isda. Pagdating niya sa kanilang bahay ay itinapon niya ang kahoy sa ilalim ng kalan at natulog. Hindi natagalang siya'y nakarinig ng tumutuktok, ngunit wala naman siyang nakita kaya siya ay natulog ulit. Ngunit may narinig na naman siyang tumutuktok. Sa pagkakataong iyon ay hinanap nila ang pinanggalingan ng ingay. Iyon pala ang kahoy. At nang kanilang tingnan ay may nakaukit na mukha ng Santo Niño. Nalaman iyon ng mga taga-Nayon at sila ay nagpasyang magpatayo ng kapilya para sa imahen ng Santo Niño. Mula noon ay marami nang dumarayo doon kaya't inilipat ito sa simbahan ng bayan. Sa kanilang pagkagulat ay nawala ito at nakita muli sa kapilya ng Kasya. Ilang beses nila itong inilipat sa bayan ngunit ito ay nawala at nakikita ulit sa kapilya. Sa huling pagkakataon, inilipat nila ito sa bayan at sila'y nanampalataya. Taon-taon silang nagdiriwang, nagpapahid ng uling sa kanilang buong katawan at nagpo-prosesyon. Ayon naman sa ating mananalaysay, ang Ati-Atihan ay nagsimula noong ika-13 siglo kung saan nagkaroon ng pagdiriwang dahil sa pagkabili ng mga datong taga-Borneo sa isla ng Panay sa mga Negrito na pinamumunuan ni Haring Marikudo. Dumating ang mga datong Borneo sa Aklan noong 1250 dahil sila ay umalis sa kalupitan ng kanilang taga-pamuno. Sakay sila ng bangkang kung tawagin ay barangay. Nais nila makipagkaibigan at tumira sa Aklan kaya sila ay ipinatawag ni Marikudo para sa isang pagdiriwang. Matapos iyon ay sinabihan niya si Dato Puti na maaari ba niyang ipababa ang kanyang tauhan at magkaroon ng kasiyahan. Matapos iyon, nag-usap ang mga matatanda na sakop ni Marikudo at ang 10 datong taga-Borneo tungkol sa pagbibenta ng panay. Isang gintong salakot at isang kwintas ang napagkasunduan nila. 3 araw matapos ang bilihan ay lumipat na ang taga-Borneo. Mula noon ay ipinagdiriwang na nila ang Ati-Atihan taon-taon tuwing sasapit ang ting-ani. Sila ay nagpapahid ng uling sa kanilang mga katawan upang magkapareho sila ng kaibigan nilang Negrito. Nang dumating ang mga Kastila, ipinag-utos ng encomendero ng Aklan na si Don Antonio Flores na ang pista ng bayan ay gaganapin sa araw ng Santo Niño, ang patron ng mga Kastila. Mula noon, ang Ati-Atihan ay pinagdidiriwang tuwing ika-2 linggo pagkatapos ang pista ng 3 hari. Isang maikling kasaysayan ng Aklan. Ang kasaysayan ng Aklan ay nagsimula noong ika-13 siglo nang dumating ang isang pangkat ng mga sultan galing sa Borneo na binubuo nila Raha Sumakwil, Bankaaya, Paiburong at Dato Puti na siyang pinakapinuno. Binili nila kay Haring Marikudo ang panay sa pamamagitan ng isang gintong salakot at isang gintong kwintas. Isang konfederasyon ang binuo at ito'y tinawag nilang Katilingban ni Madyaas na binubuo ng 3 lalawigan. Irong-Irong, ngayon ay Iloilo, Hamtik, ngayon ay Antique, at Aklan, na ngayon pa rin ay Aklan, sa pamumuno ni Raha Sumakwil. Ang pinakapuno ng lalawigan ng Aklan ay si Raha Bankaaya.
Ginawa niyang kabisera ang Madiaos, ngayon ay Marianos Numancia noong 1213, ang lalawigan ng Aklan ay maayos na binuo. Nang mamatay si Bankaaya, marami ang pumalit sa kanya. Sila ay ang mga anak niyang lalaki na si Dato Paiburong, sina Dato Balinganga, Balinsosa at Dagoob. Si Dagoob ay nagtatag ng kanyang sariling pamahalaan sa Capiz at nang siya'y mamatay, pinalitan siya ni Hagnaya. Ang nagsipalit naman sa kanya ay sina Dato Alimbukod, Balit, Sapi, Kalitnan, at ang Pagbuhawi. Ang pinakahuling dato na namuno sa Capiz ay si Dinagandan, na kung saan iniurong niya ang kanyang pamahalaan sa Aklan sa bayan ng Batan. Ang Pista ng Pintados. Noong 1668, dumating ang mga Espanyol sa Visayas at natagpuan nila ang mga babae at lalaki na puno ng mga tattoo ang mga katawan. Tinawag silang pintados. Sila ay gumagamit ng matalas na bakal na pinaiinitan muna sa apoy bago gawin ang pagtatattoo. Meron silang sariling kultura, mayaman sa mga pagdiriwang at pagsamba sa mga Diyos tuwing masagana ang ani. Noong 1888, ang imahe ng Batang Jesus, kilala bilang El Capitan, ay dinala ng mga misyonaryong Espanyol sa Pilipinas at sinamba iyon ng mga katutubo ng Leyte sa Santo Niño. Noong 1986, itinayo ang Pintados Foundation Incorporated na mga negosyante at mga ngalakal sa Tacloban. Sinimulan nilang mag-organisa ng aktibidad para sa parangal kay Señor Santo Niño. Dito nagsimula ang Pista ng Pintados na unang ipinagdiwang noong Hunyo 29, 1987. Ngayon ay tinatawag na Pista ng Pintados kasadyaan na binansagang Festival of Festivals. Ang Pista ng Pintados kasadyaan ay isang pagdiriwang na tumatagal ng isang buwan sabay sa ginaganap na Leyte Kasadyaan Festival of Festivals at ang Pagrayhak Grand Parade. Ang mga pagdiriwang na ito ay sinasabing nagmula sa pista ni Señor Santo Niño tuwing ika-29 ng Hunyo. Ang Leyte Kasadyaan Festival of Festivals ay nagpapakita ng kanilang natatanging kultura at makulay na kasaysayan ng probinsya ng Leyte. Ito ay sinimulan ni dating Gobernador Remedios Loreto Petilla noong ika-12 ng Mayo, 1966. Ang pista ay hindi laging ginaganap tuwing ika-29 ng Hunyo dahil sa unang 3 taon ay nangyari ito sa magkakaibang petsa. Noong 1999 lamang ito opisyal na itinakda sa Hunyo 29 ang pista ni Señor Santo Niño de Leyte. Ang kahulugan ng kasadyaan sa dialektong Bisaya ay katuwaan at kasiyahan. Masisiglang parada ng mga drama at sayawan ang nagaganap. Bawat munisipalidad ay gumagawa ng kanilang istorya na ibabahagi sa pista tungkol sa kanilang lokal na mga kwento at mga alamat. Ang pangalang Pintados naman ay mula sa mga katutubong mandirigmang puno ng tattoo ang mga katawan. Nang mga panahong iyon, ang tattoo ay simbolo ng tapang, ganda at estado sa buhay. Ang mas matatapang na mandirigma ay may mas maraming tattoo na halos pumuno sa buong katawan. Ngunit sila ay itinuturing na nakakatakot at barbaro ng mga Kastila. Sa panahong naiintindihan nila ang kahulugan ng tattoo, nakita nila ito bilang tanda ng ganda at halaga sa buhay ng mga pintados. Ang proseso ng pagtatato ay maingat dahil ito ay masakit at maaaring magdulot ng impeksyon. Kaya kung sino ang humarap sa panganib ng pagtatato at nabuhay ay itinuturing na malakas at matapang. Pero bago pa man matatuan, kailangan muna niyang maging matagumpay sa ilang mga labanan. At iyon ang wakas ng ating talakayan. Maraming salamat!